Ang video na ito ay ginawa ko upang maiintindihan ng lahat kung ano ang federalismo at kung bakit ito ang nararapat sa Pilipinas. Ang federalismo ay isang sistema ng pamahalaan na kung saan ang kapangyarihan ay nahahati sa pagitan ng isang sentral na otoridad o federal government at ang pamahalaan ng rehiyon o estado o state government. Ang ibig sabihin, lahat ng aksyon at desisyong pampolitikal ay dapat hayagan at mas mailalapit sa mga mamamayan hanggat maaari. Gaya ng karamihan ng klaseng pamamahala, ang federal government at state government ay parehong merong tatlong sangay ng pamahalaan. Ang ehekutibo o executive ang siyang nagpapatupad at nagtataguyod ng batas na tinatag ng legislatura. Pinamumunuan ito ng President o Prime Minister sa federal government at Governor o Premier sa state government. Ang legislatura o legislature or parliament ang siyang nagdedebate at bumuboto sa mga bagong batas na ipinakikilala. Ang legislatura ay pwedeng unicameral o di kaya bicameral na kung saan binubuo ito ng House of the Senate at House of Representatives. Ang judiciary ang siyang nagbibigay kahulugan sa mga batas at nagpapasya kung ang dalawang iba pang sangay ng pamahalaan ay kumikilo sa loob ng kanilang mga kapangyarihan. Ang federal at state governments ay parehong merong Supreme Court at lower federal and state courts. Kadalasan, ang federal government ang nangangasiwa sa mga isyu na nakakaapekto sa bansa sa kabuuan, kabilang ang pagtatanggol, digmaan, patakarang pambanyaga, mga likas na yaman at pananalapi. Ang mga domestic na isyu naman, gaya ng tiyak na batas at regulasyon, turismo, dayuhang direktang pamumuhunan, edukasyon at kultura ay karaniwang pinangangasiwaan ng state government kung saan may autonomiya ito sa mga isyu na binanggit ko at ang autonomiyang ito ay ginagarantiya ng konstitusyon. Kahit na may autonomiya, ang mga state governments ay nagko-coordinate at nagtutulungan din sa mga issue tulad ng polusyon sa kapaligiran at maging mga patakaran tulad ng panimula ng taon ng pasukan, kurikulum ng pagtuturo at kwalifikasyon ng mga guro. Gayon din, ang mga state governments at federal government ay nagtutulungan sa ilang aspeto gaya ng pagsasagawa at pagpapatupad ng batas, paniningil ng buwis at panghihiram ng puhunan. Ayon sa isang eksperto ng federalismo na si Professor John Erck, may tatlong pangako ang federalismo na sa tingin ko ay talagang nababagay sa bansa natin. Unang pangako, mas mahusay na demokrasya. Kung ang sistema ng pamamahala sa Pilipinas ay isang federal, magkakaroon ito ng mas mahusay na demokrasya. Ito'y dahil mas nailalapit ang demokrasya sa mga mamamayan, mas nabibigyan ng tinig at kapangyarihan ang mga lokal na komunidad at mas naisusulong ang tinatawag na demokratikong pananagutan kung saan ang ordinaryong mamamayan, mga partidong politikal at iba pang personalidad ng demokrasya ay nakakapagbigay ng reaksyon, karangalan o maging parusa sa mga opisyal na namumuno sa pagpapatupad ng mga pampublikong patakaran. Ang ikalawang pangako, mas mahusay na pamamahala. Kung ang sistema ng pamamahala sa Pilipinas ay isang federal, na itataguyod nito ang mas epektibong pamamahala. Ayon nga sa United Nations, ang mahusay na pamamahala ay may 8 natatanging katangian. Ito ay ang una, participatory o nagbibigay ng oportunidad sa lahat upang makalahok sa pagdidesisyon. Ikalawa, consensus-oriented o isang proseso ng paggawa ng desisyon kung saan ang isang grupo ay bumubuo at sumasang-ayon sa isang desisyon para sa interes ng lahat ng miyembro nito. Ikatatlo, accountable o ang pagbibigay ng sapat na katwiran sa mga aksyon at desisyon. Ikaapat, transparent o ang obligasyon ng mga namumuno na ibahagi sa mga nauukulan ang mga aksyon at desisyon ng mga ito. Ikalima, responsive o ang pagbibigay ng madalian at epektibong aksyon. Ikaanim, effective and efficient o ang mabisa at mahusay na pamamalakad. Ikapito, equitable o ang makatarungan at walang kinikilingang pamumuno. At ang ikawalo, inclusive o ang sistema ng pamamahala na may kakayahang tumugon ng mga pampublikong serbisyo at sinisiguro na lahat ay kasali at walang anumang bahid ng diskriminasyon. At ang ikatlong pangako, ang pamamahala ng mga katangian ng iba't ibang kultura. Kung ang sistema ng Pilipinas ay federal, na itataguyod nito ang mas mahusay na pamamahala ng mga katangian ng iba't ibang kultura at ang mga pagkakaiba at mga relasyon sa pagitan ng mga ito. Dahil iba-iba ang kultura natin mga Pinoy at marami-rami ring pagkakaiba sa pananalita, nararapat lamang ang federalismo. At dahil may iba't ibang estado nga o rehiyon sa federalismo na kung saan ang mga lugar na may pagkakatulad sa kultura at pananalita ay maaaring gawing estado o rehiyon, mas mapapahusay ang maging pamamahala dahil nabibigyan ang ganitong pamayanan ng autonomiya para pamahalaan ang kanilang sariling gawain. Marami na ang naniniwala na mas aasenso ang ating bansa kung magiging federal na tayo, pero higit sa lahat, dapat din na disiplinado tayo sa lahat ng ating ginagawa. Handa na ba kayo sa tunay na pagbabago?